Tinawag ako ng mga magulang ko ng 12:00 ng madaling araw na sumisigaw. Loida, nasa ospital ang kapatid mo ngayon. Magpadala ka agad ng 850,000 kung ayaw mong maghirap siya buong gabi at siya pa ang magbayad ng buong bill. Matigas pero mahinahon akong sumagot. Tawagan nyo yang perfect nyong prinsesita. Pinatay ko ang tawag, pinatay ko ang cellphone, at natulog uli ako. Kinabukasan, isang tawag mula sa himpilan ng pulisya ang nagpabago ng lahat. Pakinggan nyo, to nang maayos kasi talagang nakakabaliw ang kwentong ito. Ako si Loida Reyes, 32 anyos, structural engineer, nakatira mag-isa sa Quezon City. Panganay akong babae, at mula nang magkamalay ako, ATM na lang ang tingin ng pamilya ko sa akin. Pinalaki nila akong maniwala na ang panganay dapat magsakripisyo ng lahat para sa mga nakakabatan, lalo na sa kanilang bunso at nag-iisang prinsip. Nagbayad ako ng tuition sa kolehiyo, bumili ng kotse, nagbayad ng credit card utang, lahat na. Palagi akong sumusuko kasi ganyan daw talaga ang ate. Pero noong 12:00 ng madaling araw na yon, may pumutok sa loob ko. Tumanggi ako, at ang sumunod na nangyari, winasak ang pamilya namin sa paraang hindi ko inasahan. Kung ikaw din yung bangko ng pamilya na walang galang sa'yo, i-comment mo yung kwento mo. Binabasa ko lahat. Saan ka nanonood? Sabihin mo kung anong lungsod. Sige, simulan na natin talaga. 32 na ako ngayon. 8 taon nang nakatira mag-isa sa QC. Pinakamagandang desisyon ko talaga yon. Ang kapatid kong lalaki, si Ferdy Reyes, 26 anyos. Ang bunso naming babae, si Shayna Reyes, 23. Si Papa, Ramon, ay early retiree na dating pulis trapiko sa MMA. May disenteng pension. Si Mama, Luz, ay full-time housewife. Noong isinilang si Ferdy, agad siyang kinoronahan bilang hari ng bahay. Ang nag-isang lalaki, ang golden child, ang walang mali. Dumating si Shayna at naging agad siyang perpektong prinsesita. Matamis, masunurin, lahat ng hingin niya ibibigay kapag ngumiti lang. Ako naman, simula nang maintindihan ko ang salita, sinabihan na ang trabaho ko ay buhatin ang pamilya. Panganay ka, Loida. Ikaw ang mag-alaga sa mga kapatid mo. Ganon talaga. Nang 22 anyos ako, bagong graduete ng engineering sa UE, bumalik ako sa bahay namin sa Fairview 1 buong taon. 3 trabaho ang pinagsabay ko. Araw sa construction site, gabi sa bar, weekend CE freelancing, just to cover ang tuition ni Ferdy sa UST. 1.5 milyon agad-agad mula savings ko. 1 taon lang, tumigil siya kasi, hindi raw siya bagay sa college. Niyakap siya ni Mama at sinabing, ganyan talaga ang mga lalaki. Dinala siya ni Papa sa Araneta manood ng EBA. Walang nagbanggit uli ng pera. 3 taon pagkatapos, graduate si Shayna ng senior high. Tinawagan ako ni Mama sa opisina umiyak ng masayang luha. Sabi, dapat may espesyal na regalo ang babi namin. 2 linggo lang, nagkuseg na ko sa bagong-bagong Toyota Fortuner. 60 months, 48,000 bawat buwan. Diretso kaltas sa sahod ko. Nag-thank you si Shayna na may heart emojis tapos nag-post ng picture sa IG. 8 goals. May screenshot pa ako hanggang ngayon. Noong 1 taon, ginising ako ni Mama ng 3:00 ng madaling araw na praning kasi puno na ang credit cards. 500,000 para sa gaming setup ni Ferdy at designer clothes para sa content ni Shayna. Nag-transfer ako bago pa ako bumangon sa kama. Pangako niya huling beses na raw. Hindi pala. Tuwing tatanggi ako, pareho lang ang script. Iyak si Mama. Tatahimik si Papa na parang disappointed. Sasabihin akong makasarili ni Ferdy. I-ease out ako ni Shayna ng ilang linggo. Malinaw ang mensahe. Kapag hindi ako nagbayad, hindi ako pamilya. Gumawa ako ng spreadsheet para lang makita ko sa itim at puti kung magkano na. Tuition, Fortuner, credit card bailouts, bigay-bigay sa emergency. Mahigit 7 milyon na lahat galing sa pawis ko. Ni minsan walang taos pusong salamat. Expected lang. Tungkulin ko raw. Ganyan ang ete. Nang lumipat ako sa QC noong 24 anyos, akala ko matitigil na. Hindi pala. Sa cash at maya na lang napunta ang mga hiling. Karaniwan pa rin akong pumapayag kasi mas mabigat ang guilt kaysa balance ko. Hanggang nagigising na ako sa gabi na nagtatanong kung makakabili pa ba ako ng sariling bahay, makakapag-asawa, o forever na lang akong magdurugo ng pera papunta sa Fairview. Doon ko lang naintindihan. Hindi nila ako anak tingin sa akin. Walang hanggang pera lang. 2 buwan na ang nakalipas. Nag-announce si Ferdy sa family GC na kailangan niya ng reset weekend sa Tagaytay Highlands kasama ang best friend niyang si Gino Cruz, yung anak ng may-ari ng kalahati ng mga mall sa Cavite at Laguna. Sabi niya 4 na araw,
3 gabi sa Highlands, at si Mama Papa na raw ang nagbayad ng sasakyan at suite. Bago pa ako makaproseso, sumabat si Shaina na sasama raw siya for content. May wink emoji pa. Don't worry ate, kasama ko si Gino. Zero cost sa family fund. Nalaman ko tulad ng iba sa IG story ni Shaina. Siya sa NAI private terminal. Hawak bagong Louis Vuitton. Caption, "Thank you mommy ang person daddy." Screenshot ko agad at tinanong ko si Mama ng isang tandang pananong. Sumagot agad, "Kay Derdy lang kami nagbigay, anak." Sabi ni Shaina si Gino raw ang mag-cover. Translation, binigyan nila si Derdy ng 150,000 cash at bulag-bulagan sa iba. Private text sa akin ni Derdy kinagabihan. "Ate, for once break ang wallet mo. Parents got me 100%. Off the hook ka, lol." Reply ko lang, Sage. Scene zoned. Umalis sila Huwebes ng umaga. Nasa site inspection ako, sa Antipolo, nang magumpisa ang wave ng stories. Selfie ni Derdy sa tarmac kasama si Gino at Shaina. Lahat nakamatching Ray-Ban. Caption, Tagaytay takiover na. Sunod na video ni Shaina sa loob ng private van na mukhang chartered. Pera ang pamilya ni Gino, pero hindi naman ganon kayaman. Naisip ko, sinong nagbayad niyan? Tinalikuran ko na lang kasi pagod na akong magmalaki. Nang makarating sila sa Tagaytay, non-stop na ang posts. Check-in sa Highlands, keycard sa kamay. Pumasok sa 2-bedroom suite na tanaw ang taal. May ring light si Shaina sa banyo. Ipinakita ang bagong damit na may tagpa. Nag-video si Derdy na nagtatapon ng 5,000 chips sa rulete na parang barya lang. Si Gino naman bumerang ng mga domprignon sa balcony. Nasa bahay ako kinagabihan kumakain ng Jollibee Chicken Joy nang tumawag si Mama. Check-in lang daw. Ang saya ng boses niya. Finally nagre-relax ang kapatid mo, Loida. Napapagod din yon maghanap ng sarili. Naputol ang pagguya ko. 4 na buwan lang ang pinakamatagal na trabaho ni Derdy, pero okay lang. Sabi pa niya proud na proud siya, kasi nakararanas ng magagandang bagay ang anak nila, at generous ang pamilya ni Gino. Nimuti ko saglit, nakakita ako ng bagong story ni Shaina sa rooftop pool ng isang hotel sa Tagaytay. Hawak cocktail na mas mahal pa sa 1 linggong grocery ko. Balik ko ang tawag. Ang saya naman, sabi ko. Pangako niya magpapadala siya ng pictures. Biyernes umaga, bumuhos na naman ang posts. May white Alphard na limo daw ang gamit nila buong araw. Shot sa brunch sa Antonios, tapos private yacht sa Taal Lake. Viral ang TikTok ni Shaina na sumasayaw sa harap ng yacht habang nagtatapon ng pera si Derdy at Gino sa hangin. Comments, goals. Sinong mayaman dito? Ete siguro mayaman. Kinabukasan, FaceTime si Derdy mula sa kasino sa loob ng Highlands. Medyo lasing na, pulang-pula ang pisngi, ngiti hanggang tenga. Tingnan mo 8, EI section, bottle service. Ipinakita niya si Gino na nag-high five sa waitress, at si Shaina na nag-selfie sa mga strangers. Parents talaga ang nag-set up nito. Dapat andito ka ate, grabe. Tinanong ko kung magkano ang bottle service. Tawa siya ng tawa. Wag mo na isipin. Black card ni Gino's dad to. Salamat ha ate. Lagi mo kaming sinasaklolohan. Hinalikan pa ako sa screen. Narinig ko na lang sarili ko na nagsasawa. 150,000 lang daw mula kina Mama. Private van, limo, yacht, black card. Hindi na magkasya ang math. Pero sabi ko sa sarili, hindi ko na problema. Adults na sila. Kaya ni-off ko ang notifications. Nag-gym ako. At nagkunwaring wala akong pakialam. Hanggang Sabado ng gabi, lumala pa. Private poker room. Chips na mas mataas pa sa inumin. Suot ni Shaina ang diamond necklace na hindi ko pa nakikita noon. Caption, Little gifts from Kuya's lucky streak. Nag-slide si Derdy ng black chips sa blackjack table habang binibilang ng dealer. Sumigaw si Gino sa background. Kami na ang may-ari ng Tagaytay. Last refresh ko bago matulog. Mirror selfie ni Shaina sa suite, bathroom na nakasuot ng silk robe na tiyak kong hindi kasama sa Louis Vuitton niya. Caption, When your family believes in you. Nilok ko ang phone, inilagay face down, at sinabi sa sarili ko na hindi ko na pananagutan ang susunod na mangyayari. Mali pala ako ng sobra. Mula nang makarating sila, naging billionaire fantasy real ang social media nila. May slow pa ni Shaina sa marble bathroom, balcony, stock bar, tapos biglang pop ng champagne sa sofa. Dinner sa Antonios, lobster, wagyu, truffle freeze. Caption ni Derdy, buhay nga naman. Bayerness, white Alphard sa harap. Blackjack table, 25,000 chips na parang 100 lang. New Balenciaga, new Chanel, new diamond studs ni Shaina. Trending ang #Tagaytay Trio sa Southern Luzon.
Hapon na, 50-foot yacht sa Taal. Drone shots, champag shower. Shaina sa bikini na sumasayaw. 2 million views sa TikTok. Comments, sinong nagbayad nito? Gabihan. High roller room. 8 boat ng Dom. Sparklers. Caption ni Gino. Family that plays together stays together. Parang sinaksak ang tiyan ko. 150,000 lang daw ang bigay nila mama. Tapos ganito. Sabado umaga. Rooftop brunch na naging day drinking. Private cabana. Seafood tower. Bottomless mimosa. Live si Shaina. Nagtapon sila ng pera sa lake. May nag-comment, saan galing yang pera? Binasa ni 30, tawa lang, blessed lang. 2:00 media ng gabi, Sabado. Parang alarm ang cellphone ko. Sunod-sunod ang tawag ni mama. Alam ko na agad, sumabog na ang Tagaytay Fantasy. Sa ika-5 ring, sinagot ko. Loida. Diyos ko, Loida. Hikbi si mama. Nasa ospital si 30. Binugbog siya. Security ng casino. 3 tadyang ang basag. Possible punctured lung. Nasa Providence Hospital sila, sa Tagaytay ngayon. Hawak nila ang lisensya niya kasi may marker siyang 250,000 na hindi mabayaran. Ayaw bigyan ng matinding painkiller hanggat walang cash deposit. Nakikiusap siya sa'yo, Loida. Nakikiusap talaga. Kinuha ni Papa ang phone. Nakawala sa kontrol ang kapatid mo sa tabs. Madiin ang pagkakadakma sa kanya. Kailangan ng 850,000 cash agad para ma-release ang gamot at maayos ang bill. Tumayo ako sa dilim. Tahimik ang kwarto maliban sa iyak nila sa speaker. Mabilis ang tibok ng puso ko, pero malamig ang boses ko. Bakit hindi kayo ang magbayad? Dead air. Tapos umiyak uli si mama. Wala na kaming pera, anak. Naubos namin lahat sa trip, higit pa roon. Akala namin nag-enjoy lang siya. Ikaw naman palagi ang malakas. Pinutolan ko siya ng 6 na salita na hindi ko pa nasabi kailanman. Tawagan nyo, yang perfect nyong prinsesita. Pinatay ko ang tawag. Hinila ko ng mahina ang charger hanggang natanggal sa dingding. Pinatay ko ng tuluyan ang phone at humiga uli. Bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko, pero may isang bahagi sa loob ko na naging malamig at tahimik na. Walang guilt, walang what if, walang luha. Malinis na putol na. Humiga ako at nakatulog ng mahimbing na hindi ko pa naranasan sa maraming taon. Gising ako ng 8:00 media. Sinag ng araw sa sahig. Sandali akong nakalimot. Nang maalala ko, magaan na magaan ang pakiramdam ko. Iniwan ko pa rin patay ang phone sa sahig. Nag-French press ako ng kape. 40 minutong shower. Naglaba. Nagdilig ng halaman sa balcony. Kumain ng yogurt with granola habang nagbabasa. Normal na Sabado. Hindi ko isinalpak ang phone hanggang 10:00 na. Pagon, parang bomba. 61 missed calls. 147 texts. Voicemail na 3 screen. Nagsimula sa pakiusap ang texts ni mama. Naging nakakamatay sa loob ng ilang minuto. Nagsusuka ng dugo. Dadalin na sa R. Kung hindi ka magpadala, papatay ka sa kapatid mo. Hindi ko akalain na magkakaanak ako ng ganitong halimaw. Isang text lang si Papa. Tatanungin niya bakit mo siya kinamumuhian. Si Shaina naman, nuclear agad. Nagpost ng 30 segundo TikTok sa halway ng ospital. Mukha puno ng maskara. Nanginginig ang boses. 26 anyos kong kuya, nakikipaglaban sa buhay. At ang sarili kong ate, ayaw magpadala ng 850,000. 6 figures ang kita niya, tapos pinababayaan niyang magdusa ang kapatid. I-share nyo to. Nitag ang buo kong pangalan, company, lungsod. 1 million views sa loob ng 2 oras. Kasunod ang pictures, si 30 sa stretcher, basag ang ribs, mukha pamputsa, mata nakapikit. Close-up ng casino marker na 250,000. Screenshot ng declined cash ni mama. Video ni Shaina na hawak ang kamay niya habang umuunggol. Caption. Ate ko hindi magliligtas. Puno ang yem ko. Mamatay ka sa impyerno. Karma is real. Ilan pang kakilala? Loida, totoo ba to? Habang kumakain ako ng cereal, wala akong nararamdaman. Tumawag ang casino. Blocked number. Ma'am, credit cage po ng Highlands Casino. May outstanding marker ang kapatid nyo. Pwede na po bang mag-charge? Tawagan nyo mga magulang niya. Nandito na po sila. Maxed na ang cards nila. Hindi ko problema. Click. Tumawag ang billing ng ospital. Policy po sa private hospital. Cash upfront kapag walang EM at stable naman. Hindi ko bill yan. Click. FaceTime si mama. Decline. Papa. Decline. Shaina from 3 accounts. Decline. Text ni Gino gamit phone ni 30. Pinakamasama kang tao. Block.
Voice notes ni Mama. Sunod-sunod na parang baliw. Pinakinggan ko ang isa. 30 segundo ng pagsigaw na sinisira ko raw ang pamilya. Na nakatingin ang Diyos, nasusunugin ako sa impyerno. Binura ko ang iba nang hindi pinapakinggan. Binuksan ko ang banking app. Tinitigan ang balanse na pinaghirapan ko. At naramdaman ko ang matinding katahimikan. 850,000 hindi magpapabangkrupt sa akin. Kahit 2 milyon hindi. Pero tapos na ako maging parachute tuwing magdesisyon silang tumalon sa bangin. Ni-block ko ang number ni Mama. Unang beses sa buhay ko. Tapos ni Papa. Tapos lahat ng unknown numbers kanina. Gumawa ako ng pangalawang kape, nag-running shows, at tumakbo ng 8 kilometro sa La Mesa Nature Reserve. Malinaw ang langit, malamig ang hangin, tahimik ang isip ko. Pag-uwi ko, live na ang GoFund ni Shaina. Goal, 2 milyon para iligtas si 30 sa medical neglect. 500,000 na agad. Top donor, walang ate ang dapat ganyan. Nag-shower uli ako, nag-order ng grab food, at nagtrabaho sa presentation para loans na parang walang nangyari. Bago matulog, ni-unblock ko si Mama sandali para mag-send ng isang message. Safe ako. Ayos lang ako. Wag na ako kontakin hanggang hindi nyo ako tratuhin bilang anak, hindi credit card. Block uli. Off ang phone. 12 oras akong natulog ng sunod-sunod. Linggo umaga, natural nagising alas 8:47. Walang alarm, walang bigat sa dibdib. Nagkape, binuksan ang pinto ng balcony para pumasok ang malamig na hangin ng QC. Saka ko lang isinalpak uli ang phone. 12 segundo pa lang, tumawag na. 530 area code, Cavite. Sinagot ko habang naghahalo ng oatmeal. Loida Reyes. Officer Ramirez po ito, Tagaytay Yeni. Tungkol po sa kapatid niyong si 30. Yes po, speak. Gabi po, humingi ng tulong ang casino security matapos bugbugin ni 30 ang isang floor supervisor. 12 tahi sa no. Habang dinadakip, natuklasan naming gumamit siya ng PEC at Peking Colorado license para makakuha ng 2.5 milyon credit line. Kasalukuyan po siyang nakakulong. Felony assault, felony fraud, possible identity theft. Bail, 450,000 cash. Bukod pa yon sa 350,000 surgical deposit sa ospital. Bakit po ako ang tinawagan? Nakalist po kayo bilang primary emergency contact at cosigner sa casino papers. Hindi po ako guardian niya, hindi asawa, hindi cosigner. Legal parents po niya sina Ramon at Luz Reyes sa Fairview. Sa kanila niyo po ay direct. Nakausap na po namin sila. Nandito sila pero walang pera. Si 30 pa ang nagsabi na tawagan kayo. Nagsinungaling po siya. Wala akong ibibigay kahit 5. Good day po. Binaba ko, nilagyan ng asin ng oatmeal, at kinain sa balcony habang pinapanood ang mga tumatakbo sa ibaba. Hindi tumigil ang texts. 312 messages, si Mama overnight. Pictures, si 30 nakaposa sa hospital bed, hindi na makilala ang mukha. Pictures ng Peking ay na may lumang address ko na ginawa nilang Photoshop. Voice notes na umiyak. Text ni Papa. Prison talaga, Loida. Totoong kulungan. Live si Shaina sa parking ng Tagaytay Yeni. Buhol-buhol ang buhok, luhang mukha. Update. Arestado na ang kuya ko kasi ayaw pa rin tumulong ng ate ko. Kailangan 800,000 para makalaya. Gumamit siya ng Peking ay kasi desperate. Ganito kapag iniwan ka ng pamilya. 1.2 million viewers. Dotsing na ang work email ko, LinkedIn, kahit apartment complex ko. Tumawag ang social worker ng ospital. Ma'am, required po namin ang deposit bago ang non-emergency surgery. Frozen na ang credit ng parents nyo. Sorry po sa kanila. Sa inyo na po yan ayusin. Tumawag ang casino manager. Pwede po naming i-reduce sa 150,000 kung bayad today. Hindi po akin yan. Bail bondsman, 0% lang po. 45,000. Zero collateral sila. GoFund ni Shaina umabot ng 4 milyon. Selfie niyang may karton. Salamat sa mga strangers na mas nagmamahal sa kuya ko kaysa sarili niyang ate. 47 email sa work inbox ko. Kahiya-hiya ka. Sana ipagmalaki mo. Boss ko lang nag-forward ng isa na may tandang pananong. Reply ko, family matter, privately handling. Back tomorrow. Huling text ni Mama, 1:13 yem. Dadalin na siya sa kulungan sa Cavite kung walang bail. Semento na ang matutulugan. Panalo ka na. Tinitigan ko ng 1 minuto. Hinintay ko ang dating guilt. Wala. Tahimik lang. Ni-block ko forever. Binuksan ko ang laptop at tinapos ang bridge presentation
na magpapataas sa akin bilang pinakabatang senior engineer sa firm. 6:00 ng gabi, nagluto ako ng salmon, nanood ng Netflix, at natulog na walang notification. Sa unang pagkakataon sa 32 taon ko, walang taong umaasa kahit isang sentimo sa akin. Linggo ng hapon, tumawag uli unknown number. Halos voicemail ko na pero sinagot ko. Loida, basag na basag ang boses ni Papa. Nasa NAI siya, Gate 3, waiting sa huling flight papuntang Manila. Walang greeting. 3 taon ng sugarol ang kapatid mo. Hindi lang weekends, araw-araw. Online muna. Tapos bawat kasino sa loob ng 200 kilometro. May utang sa bookies, loan apps, casino markers, 5 milyon total. Nalaman na lang namin ng huli na. Nasa lababo ako naghuhugas ng baso. Nakikinig. Una siyang umamin 18 months ago. 1.5 milyon utang. Kami ni Mama, nag-reverse mortgage sa bahay sa Fairview para mabayaran. Sabi namin last na. Nangako siyang titigil. 4 na buwan na lang ang nakalipas. Umulit. 3 milyon uli. Nag-refinance uli kami. Naubos lahat. Last week pa lang, final foreclosure notice. 60 days na lang. Mawawala ang bahay kung hindi mababayaran lahat. Akala namin isang malaking panalo sa Tagaytay ang makakaayos. Kaya namin binigyan ng 150,000. Sabi niya may system siya. Tumigil siya, humihikbi. Natalo lahat sa 6 na oras. Tapos nagsimula ng gumamit ng peking eye para sa markers. Kaya umabot sa ganito. Ibinaba ko ang baso. Bakit mo pa ako kinukwento nito? Kasi wala na kaming ibang paraan, Loida. Bahay, kotse, alahas ni Mama, nawala na o nakasanla. Ikaw na lang ang natitira. Kung kumuha ka ng personal loan na 6 milyon, mababayaran natin ang bangko. Mapaparehab natin si 30 sa Arizona. Matitira pa kaming may bubong. Umiyak siya sa kulungan. Nangako siyang magbabago. Pipirma siya kahit anong papel. Lumakad ako sa balcony, binuksan ang pinto, hinayaan ang malamig na hangin. So para malinaw, Papa, 2 beses niyo sinangla ang bahay para sa gambling debts niya. Alam niyo nang may sakit siya, pero binigyan niyo pa rin ng pera para sa isang huling pustahan. At ngayong bumagsak lahat, gusto niyo akong utangan ng milyon-milyon para iligtas kayo sa sarili niyong ginawa. Isa lang siyang lalaki, Loida. Yan ang problema, Papa. Isa lang kayong may anak na lalaki at 2 anak na babae na hindi binilang kailanman. Tahimik ng matagal. Tapos bulong niya, "Please, Loida. Nakaluhod ako dito sa airport. Isinara ko ang mata. Pinalaki niyo akong family first. Na panganay kailangan magbuhat ng lahat. Kayo ang gumawa ng rule na yan. Sinunod ko ng 32 taon. At nung tumigil ako pa ang kontrabida. Umiiyak na siya ng malakas. Sorry na kami. Alam ko hindi kami naging magulang sa'yo. Pero kung hindi mo kami tutulungan, mawawala lahat. Prison C30. Walang bahay kaming 2 ni Mama sa 60 anyos. Ganyan mo ba gusto? Tiningala ko ang langit ng QC. Matatalim ang bundok ng Sierra Madre sa malayo. Hindi, Papa. Hindi ko gusto yan. Pero kayo ang nagtayo niyan. At tapos na akong magbayad. Loida. Hindi ako bangko, Papa. Anak niyo ako. At nawala ang karapatan niyong humingi ng kahit ano nung piliin niyo ang addiction niya kaysa future ko. Paulit-ulit. Tahimik na lang siyang umiiyak. Talaga bang pababayaan mo ang kapatid mo sa kulungan? 26 anyos na siya. Ginawa niya ang adult choices niya. Harapin niya ang adult consequences. Goodbye, Papa. Binaba ko. 1 minutong nakatayo lang ako roon. Hinihintay ang dating guilt, ang biglang pagbagsak ng tiyan, ang pagnanais na tawagan uli at ayusin lahat. Hindi dumating. Ni-block ko ang number. Binuksan ko ang laptop at ginawa ang matagal ko nang dapat ginagawa. Full credit report namin. Nandoon ang 2 reverse mortgage. Pangalan lang ni na Mama at Papa. Wala si 30 sa deed. Wala rin ako. Legal na legal. Hindi ko problema ang bahay. Hindi kailanman. Isinara ko ang laptop. Nagbuhos ng alak kahit 3:00 pa lang ng hapon. At naupo sa sofa. Bago ang katahimikan sa bahay ko. Walang nag-vibrate na phone. Walang frantic texts. Walang bigat sa dibdib. Ako lang, ang espasyo ko, ang buhay ko. Naalala ko ang batang nagtatago ng report card, kasi kahit perfect score, mas mahalaga pa rin ang soccer practice ni 30. Ang teenager na 3 trabaho ang pinagsabay para makapag-aral ang kapatid na iwan din naman sa 1 linggo. Ang babaeng naantala ang pagbili ng bahay, pag-aasawa, bakasyon dahil bawat sobrang pera kailangang pumunta sa Fairview para panatilihin ang golden child.
Natapos lahat sa isang phone call. Hindi ako natuwa. Hindi ako naghiganti. Naging malaya lang ako. Iyon ang huling beses na nakakausap ko si Papa. Tumagal ng eksaktong 7 araw ang harassment. Burner numbers, fake emails, sulat na ipinasok sa pinto. Tumawag si Tita Linda mula Bicol, umiyak na nag-breakdown daw si Mama at kasalanan ko raw. Si Cousin Marcos, FaceTime gamit phone ni Mama. Ipinakita si Mama nakakulong sa sofa habang yakap ang lumang baby picture ko. Araw-araw may update si Shaina sa TikTok. Day 4 walang bahay dahil sa ate ko. Ang GoFund umabot ng 6.5 milyon. Pera ng mga strangers na naniniwala ako ang kontrabida. Mayor Coles umaga, nagpost ang Quezon City Register of Deeds. Foreclosed na ang bahay namin sa Coral Shell Street, Fairview. May picture ang kapitbahay ko ng dilaw na eviction sticker sa pinto. 30 minuto lang ibinigay para kunin ang mga kaya nilang dalhin. Lahat ng iba, sa bangko na. Parehong araw, nag-plea si 30 sa Tagaytay RTC via Zoom mula kulungan. Binaba sa misdemeanor ang felony fraud. Los mandatory, 70 days rehab sa state facility sa Antipolo. Tinanggap niya. Biyernes, nakasakay na siya ng kulungan boss papuntang Hilaga. Nawala lahat ng brand deals ni Shaina. Shopee, Lazada, dental clinics. Binyura ng Reddit at Twitter ang lahat ng sponsored posts niya. Kalahating milyon ang nawala sa followers niya sa loob ng 4 na araw. Huling live niya sa murang motel sa Commonwealth. Tumutulo ang maskara. Nakikiusap na wag mag-unfollow. Puno ng ang chat. Wala akong pinanood kahit isa. Nagpalit na ako ng number. Inilipat ko ang luma sa Google Voice Graveyard at nag-new SIM na 8 tao lang ang may alam. Niblock ko lahat ng account ng kamag-anak. Ginawa kong private ang IG ko. At binura ang lahat ng tagged photos. Linggo ng gabi, nagsigna ko ng lease sa bagong loft sa Maginhawa, Aiya. 20 minuto mula dati kong lugar. Lunes ng umaga, dumating ang movers. Tanghali, wala na ako roon. Walang forwarding address. Ang katahimikan pagkatapos, nakakabaliw sa sarap. Walang 3 ang panic calls. Walang emergency cash requests. Walang guilt trip na nakabalot ng pagmamahal. Puro work at tunay na kaibigan lang ang email ko. 2 araw nang nagtatagal ang battery ng phone ko. Naglalakad ako papuntang bagong coffee shop tuwing umaga. Oat milk latte lang ang order. Walang humihinging pautang ng 500 pang gasolina. Naghiking ako mag-isa tuwing weekend at hindi na kailangang magpaliwanag kung bakit hindi ako makapagpadala ng ticket. Nagluluto ako ng hapunan ng walang background na takot na may mawawala na naman at sisihin ako kung hindi ko sasalo. Isang gabi, nakaupo ako sa bagong balcony. Pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng Sierra Madre. At napagtanto kong 6 na araw na akong hindi nagkibit balikat sa tensyon. Binuksan ko ang alak na matagal ko nang inimpok para sa selebrasyon na hindi dumating, nagbuhos ng isang baso, at umiyak, hindi sa lungkot, kundi sa sobrang gaan ng pakiramdam. Ang pagputol sa kanila ay hindi cruelty. Ito ang oxygen ko. Naintindihan ko na sa wakas na ang pagmamahal ay hindi kailangang maging pagwasak sa sarili, na ang boundaries ay hindi betrayal, na ang pagpili sa sarili ko ay hindi parusa na ipinapataw ko sa kanila. Ito ang konsekwensya na kanila talagang kinita. Isang hindi pabayad na bill, isang pinatawad na kasinungalingan, isang sinanglang kinabukasan isa-isa. Minsan ko pang chinek ang inmate search ng Cavite. Muscle memory na lang. Status ni 30, State Rehab Program. Isinara ko ang tab at hindi na ulit tumingin. Huling public post ni Shaina. Malabong picture ng uhal truck. Caption, starting over with nothing thanks to blood. 3,000 likes tapos naglaho ang account. Huling tangka ni Mama. Sulat na na-forward mula dating address. Postmark Quezon City. Isang Polaroid ko noong 6 anyos, ngiti hanggang tenga sa inflatable pool. Nakasulat sa puting border, sorry kami. Tinitigan ko ng matagal. Tapos itinapon sa recycle bin kasama ang junk mail. Hindi ko sila kinamuhiyan. Sayang ang energy sa galit. Wala na lang talaga akong maibibigay pa. 33 na ako noong taglagas na yon. Bumili ako ng sarili kong keke. Nagimbita ng 3 office mates na naging tunay na kaibigan. At kinain namin sa bagong balcony sa ilalim ng string lights. Walang naghingi ng bayad. Walang umiyak. Walang nagpost online para makakuha ng awa. Tawa lang, red velvet crumbs, at langit na puno ng bituin na sa wakas ay akin talaga. Natutulog ako na bukas ang bintana at gumigising sa huni ng ibon sa halip na gil. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, ako lang ang kailangan kong buhatin.